OMG. Ay, wait lang. Ganito pala. Nakalimutan ko may video pala na ganito. Kailangan ko atang gumawa ng video nito. At least, 4 na video lang kasi ang nakuha ko pero may dinagdag na 2 video. So, ilalagay ko dito buo. From part 1 to part 6. Panunuorin natin. Magandang umaga sa buong mundo at sa ating bansa at lahat ng Pilipino. Ako po'y magsasalita muli sa mga lumalabas na mga balita sa ating media, sa YouTube, sa FB, Messenger, saka sa mga newsmen, na itong mga balitang pinapaputok nila para sa sambayan ng Pilipino tungkol sa kayamanan ni Ferdinand Marcos na igagamitin na raw ng buong mundo para sa pag-imprenta ng kapirahan para sa project ng Pilipino dahil napag-usapan na o i-open na raw sa 2025. Sa totoo lang po, kung kayo mga Pilipino na hindi pa nakaintindi mula noon hanggang ngayon, ilalatag ko sa inyo ang katotohanan. Hindi naman masama magsalita ako ng katotohanan dahil dokumentaryo ang pinag-usapan natin. Hindi ako nagkikwento ng walang ebidensya. Sertipikado ng pangkalatan sa buong mundo. Una, ito po, copy lang ito. Supreme Court Order 1994. Kayo po bang nakaupo sa gobyerno at kayo ang may pinag-aralan na kung kayo ay nakapangasiwa sa ating gobyerno, pamalaan sa bansa natin, itong desisyon ng Supreme Court, ito po ba, itatanong ko sa inyo mga opisyal ng gobyerno na nakaupo sa kasalukuyan, ang desisyon ba ng hukuman ng Supreme Court, ito po ba ay ino-honor ninyo? Ino-honor ninyo? Kasi maraming gumagawa ng Supreme Court order na binabago nila ang laman ng desisyon ng hukuman katas-taasan. Kaya ako, kinuha ko yung totoo. Kasi ito ang totoo nakita ko. Nandito nakalagay sa loob ng desisyon ng hukuman na ang tunay na may-ari ng bansang Pilipinas ay si Prince Julian MacLeod Tallano. Yan po ay codename ng tatay ko na si Sultan Jolaspi Chua Kiram II na kung tawagin Prince Julian MacLeod Tallano o kung tawagin codename Dr. Jose Rizal. Malinaw. Kaya ko ipaliwanag yan kung bakit si Rizal ang tatay ko. Kasi kapag sinabing hindi totoo, sino mang opisyal ng gobyerno, ilabas ninyo ang death certificate ni Dr. Jose Rizal at ilabas ninyo ang boto ni Dr. Jose Rizal at saka yung linibingan. Pag wala kayong makita at wala kayong pakita sa akin, huwag kayong ngiwi ng mukha nyo dahil sawa na kami sa ngiwi ninyo. Gusto ko ilatag sa buong sambayan ng Pilipino hanggang sa buong mundo ang katotohanan. Kung kayo nakaupo sa gobyerno na mga opisyal ay hindi nyo ako kinikilala, masigit di ko kayo kinikilala rin na kayo opisyal ng bansa ko kasi ako may-ari ng bansa. Patunayan ko yan sa inyo dahil ang hukuman ng ating bansa ang nag-acknowledge sa akin. Nagpakilala. Ang hukuman natin ang nagpakilala sa akin, hindi kayong mga nakaupo sa kasalukuyan. Tandaan ninyo, binabago-bago ninyo ang batas. Datapwat, kayong mga nakaupo sa gobyerno ang magkalinga sa gobyernong mamamayan na mahihirap. Kayo pa rin ang nagsumisikil sa karapatan pantao. Nagtuturuan kayo. Okay? Sana maintindihan ninyo ang paliwanag ko. Ngayon, sinabi ninyo, narinig ko, ito naman, kaya nirecall ko lang, hindi po ako galit. At hindi naman ako naiinggit. Gusto ko lang linawin sa sambayan ng Pilipino at saka sa inyong nakaupo sa gobyerno. Kahit kayo ay nakaupo dyan, mayroon din mga nakaupo sa gobyerno, walang alam tungkol dito. Sinabi ng isang vlogger o ano sa dyan, na media vlogger, na sinabi ng gobyerno na bayad na raw ang gobyerno ng Pilipinas sa utang nila. Kailan pa kayo nagbayad?
Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbayad na ba ng utang ng binak-up ng gold sa pira ng EBL? Mula kasi kay Cory, nung idinimonetize na ang EBL, lahat ng inimprenta ng presidente mula kay Cory, wala na pong backup hanggang sa kasalukuyan. Okay. Ipakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang utang ng Bangko Sentral. Deklarado ito. Silyado ito. Ito po ba, nakita nyo ito? Ito po ay 300 committee. Kopya ko lang ito. Sa listahan ng mga bansa na nangungutang. At dito nyo malalaman na si Marcos ay trustee, mandated, hindi po may-ari. At sertipikado ito ni Ferdinand Marcos ng 2 pirma niya at saka sertipikado ng Committee 300 Chairman si Queen Elizabeth. Nandito lahat ang utang ng mga bansa, kung magkano ang utang at kung magkano ang ginto na binak-up sa bawat bangko sa buong mundo na may kinalaman dito ang mga bansa na may utang nandito. At nandito rin ang pirma nila lahat. At nandito rin ang last will testament ni Marcos tungkol sa akin. Okay? Bubuksan ko lang yung utang ng Pilipinas kung nakabayad sila sa akin. Direkta ako magsalita, walang paliko-liko. Una, ito po, ma'am, bigay mo lang ito nandito na si Marcos. Ilagay mo. Yan sa baba, ituro mo sa kanila. Na si trustee si Marcos, account holder. Trustee lang si Marcos sa pautang ng yaman ng royal family sa buong mundo. Nandyan, nakita nyo. Hindi po siya may-ari. Ngayon, malinaw sa pandinig ninyo ang aking sinasabi na ang mga bangko na sinasabi nyo ay may utang. Ang Bangko Sentral nandito. Nandito yung utang ng China. Ito po, pakibasa ma'am. Ilabas mo doon, ituro mo sa kanila ito. Kung magkaano, banggitin mo, basahin mo. Ituro mo sa kanya. Pangatlo. 700 quadrillion US dollar mula noong 1966, January 1, hanggang sa kasalukuyan, wala pang binayad ang China. Kaya, daang nunilyon, baka bikalyon ng utang. Okay? Malinaw. Kasi ako pagka nagsalita, may katotohanan. Nandun to galing sa UN, mail office. Nireceive ito noong February 26, 2007. Matapos mag-lapse ang account sa buong mundo, yung tinatawag na kontrata ng bilateral agreement ng 300 committee na 177 nation kasama ang Pilipinas na may utang. Ngayon, hinahanap ko rito yung utang ng Bangko Sentral ng Pilipinas para malinis sa konsensya ninyo. Baka sabihin nyo, kung sino man nagsabi na ang Pilipinas ay nakabayad na, nagsisinungaling sila. Sa totoo lang, nagsisinungaling sila. Wala nga pambayad sila sa pambili bigas. O ito, para maunawaan ninyo. Sige, sandali lang. Medyo kalmado lang kayo. Excited kayo. Yung iba, nangingit-ngit na rin sa galit. Kasi mabubuking na sila. Andito nga yung utang yung United States. Pero hindi ko na mabanggitin. Problema nila yun. Hindi ko problema yun. Andito na. Babasahin ko na para malinaw. Andito Kasi ito, sertipikado ito ng UN noong February 26, 2007. Firmado si Queen Elizabeth at si Ferdinand Marcos. At firmado ang 177 nation kasamang Pilipinas. Si Minister Lauro Balahadyan Jr. Kilala nyo? Nagpapatunay na ang Pilipinas ay may utang sa royal family
Ito po, basahin ko yung account ng Bangko Sentral. Hindi po yung Central Bank of the Philippines na yan, ha. Binago nila yung pangalan yan. Binago nila yung pangalan yan para lituhin ang taong bayan. Ako hindi na kumalito. Central Bank of the Philippines Island with account number 348,757,4855,852. Worth of dollar ito, 500 billion dollar, sponsored by 20,000 metric tons of gold, time deposit with 4% per annum, January 1, 1966, and with account number 77918,278, worth of ganun din 500, kasi dalawang beses sila nag-renew. Kaya nga sabi ng bangko, i-reset naman uli. Nagre-reset, gusto nila i-reset ko, pero hindi sila magbabayad ng utang para din silang US. Magulang. Sino magre-reset? Kayo? Hindi kayo pwede mag-reset dahil hindi inyo to pautang. Ako ho may-ari ng pautang, hindi kayo. Kayo mga bangko, commissioner lang kayo. Ang galing nyo, no? May receipt copy ako sa inyo, mamaya malaman nyo. Yan po, ito po may mga bangko rito, lahat ito, yung iba pinadalan ko, yung iba hindi pa. Ang ginagawa nila, nag-merge na ngayon ibang mga bangko na lulugi. Hindi ko na babanggitin. Central Bank. Sabihin nyo, nagsinungaling ako. Hindi ako nagsinungaling sa inyo. Mapatunayan ko yan sa inyo dahil mismo may copy parties doon sa Central Bank of the Philippines. Hindi ko pinapahiya ang Bangko Sentral. Dahil una, ito po. Yan. Ito'y pinareceive ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Taon 2023. Okay? Ito po, computer machine pa, anong receive nila? Andito sa dulo, ayan, sa may dulo ng, pakita mo ito. Yan ang receive ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po ang tinatawag na demand letter. Okay. Ngayon kung ako piki, maaari akong kasuhan ng Bangko Sentral kung piki ako. Sa Bangko Sentral, tumatanggap ang Bangko Sentral ng mga taong sinungaling at hindi totoo. Pupusasan ka doon ng CIDG, kundi NBI, kundi CIS. O kundi kung ano man yung ihuli nila, kung hulihin sila ng security road. Ako po legal. Ito po ang utang ng Bangko Sentral. Ayan o, dito sa number 5, ito ay mga account nila. Ito sa number 5, interest cost. Ayan, basahin mo. Interest cost. 1 quadrillion 140 trillion. Yan po ang utang ng gobyerno ng Yan po. Pilipinas. Sa backup ng pira ng Pilipinas na inutang ng gobyerno na ginagamit nila sa Pilipinas. Ito po, ito. Yan ang backup ng Bangko Sentral kung saan nag-imprenta ng pira. Noon, ang panahon, ngayon, mula doon kay Cory hanggang ngayon, wala nang backup noon. Kaya, nag-matured ang pautang. Kaya ako naniningil. Bakit ako naniningil? Siyempre, maniningil ka ba kung hindi ka mayari? Okay, malinaw. Ito po ang katotohanan. Kaya, sinasabi nila ang Pilipinas, nakakabayad ng gobyerno, nakabayad na ng utang. Saan ka bumayad? Sa CR. Baka nag-withdrawal ka doon sa Cubita, kaya nakabayad ka na. Tandaan ninyo, mga kapatid ko, huwag kayo magsinungaling. Paputok ninyo. Gagamitin ang ginto sa buong mundo. Nagpalaala po sa inyo, walang pangalan si Marcos doon. Ginagarantiyahan ko kayo. Walang pangalan doon si Marcos sa ginto. Si Marcos pumirma bilang account holder, owner. Pero ha, bakit may pero? Siya po ay mandated, trustee, ng tunay na yaman. Kaya si Marcos, account holder, signatory owner. Account holder lang siya. Dapat yung maintindihan. Pero hindi siyang may-ari. Pakilala ko sa inyo sa totoo lang para maunawaan ninyo. Itong sulat kong ito yung pinareceive ko sa bangko.
Nandito ang code name ko. Ilalatag ko na sa inyo. Habol na kayo Istanbul Mayor kung sino mga sindikato. Ayaw ko sinungaling na tao. At yung nagbablog na yan na nakabayad ng gobyerno. Ang gobyernong politiko may utang sa mga bangko. Pero ang royal family, ang bansa ko walang utang, sila may utang. Kaya responsibilidad nila yon. Kung sakali man ako man ang makaupo, ako pa magbabayad ng utang nila dahil ako ang nakasunod, hindi ako magbabayad. Dahil hindi ko alam yung kanilang mga inutang na yon. Gusto nyo lahat mula kay Aquino hanggang sa kay dalawang Aquino, kinalawang na, dilaw na ang listahan ng World Bank, hindi nakakabayad sila ng utang. Hanggang ngayon, nandito sa akin, ayaw ko lang pakita, baka mapaiyak kayo. Kaya sila may mga warang, huwag kayo magtago. Ito, kopya ito. Ito ang tinatawag na World Bank Group. Ito ang infinite book, listahan ng mga bansa kung saan, kung kailan sila nagsimula ng umutang at nag-renew. 1983 na-renew na bago umalis si Ferdinand Marcos na itinulak ninyo na siya ay kawatan, ay diktador. Hindi nyo alam na program na ni Marcos ang lahat ng account sa buong mundo, sa 54 country. Nandito sa akin ang dokumentong yan. At hindi nakapangalan na sa mga account holder kahit doon hawak ni Imelda yung mga account kahit sa anak niya. Wala na sino man. Dahil hawak ko ang last will ng 4 na tao. Nasa akin ang last will. Naka-circular code number sa buong mundo. Nandito po, mga kapatid ko. Ito po, nandito po ang last will testament. Huwag na buksan. Yan ang dapat yung maunawaan. Ako lang may hawak niyan. Kung bakit hindi maka-withdraw ang mga account holder pati pamilya ni Marcos na po. Hindi po pumirma si Marcos na siyang napupurang ibang pangalan. Nandiyan sa last will testament. Pati rin yung tatay ko. Hindi rin po pumirma na sila ang may pangalan doon. Iba. Kaya walang nakakaalam kung sino ang nakapangalan doon. Kaya walang nakaka-withdraw. Sa bagong renewal na pangalawa. Kaya nagtatapos ng 2005 to 2008. Kaya walang nakaka-withdraw. Ipakita ko sa inyo ang makaka-withdraw ng account sa buong mundo. Nandito sa Infinite Book. Pakita ko lang. Ilatag ko sa harap nyo dahil ito, confidential ito. Dahil nandito ang tunay na may-ari ng yaman ng buong mundo. Kaya walang maka-withdraw na Marcos sa mga ginto ipoprogram at walang karapatan nino mang bansa na magsabi na ipoprogram dahil hindi po nayaman nila ito. Sila po may backup lang galing dito sa Pilipinas. Ang titulo ng lupa ng Pilipinas, yan po ang titulo ng kayamanan dito na nakatago. Kayamanan ni Allah na pinagkaloob dito sa Pilipino. Kaya maraming bansang naiinggit na hindi sila maniwala at hindi rin nila kayang tanggapin ng Pilipinas ay pinakamayaman sa buong mundo. Maraming bansa naiinggit. Hindi ko na babanggitin. Siyempre, ano nila yan? Dignidad ng bansa ang naabangan ko at kinukuber ko. Nagre-respeto rin ako sa kanila. Kaya ito, ilalatag ko sa inyo. Ituturo ng isang tao o vlogger ko ang pangalan ng tunay na may-ari ng yaman ng buong mundo. Dito sa Infinite na ito, walang nakapagalan ng Ferdinand Marcos. Walang nakapangalan dito na si Ferdinand Marcos. Sa 177 nation, wala pong nakapangalan si Marcos ang may-ari. Ipakita ko sa inyo, kahit ito confidential, para matauhan kayo. Hindi na kayo makipaghabol-habol pa. Ngayon kapag nakita nyo na si ganito, magpakilala naman kayo na si ganito kayo. Subukan nyo. Malaya kayong i-withdraw ito. Para malaman nyo kung saan kayo patungo na kulungan. Hindi ako takot. Natutuwa nga ako i-withdraw nyo para manood ako kung paano kayo pusasan. Ito. Samantala, ipakita namin ito. Babanggitin, babasahin. Ayan po ang laman ng librong ito. Ayan.
Ilapit mo. Pakita mo lang ganyan. Doon. Yan, nakita mo? Ito. Samantala, ipakita namin ito. Babanggitin, babasahin. Ayan po ang laman ng librong ito. Ayan. Ilapit mo. Pakita mo lang ganyan. Doon. Yan, nakita mo? Yan, kopya pa lang yan mula sa original. Okay. Yan. Pakita mo yung logo. Okay. Itong pagbigyan ko kayo. Pero huwag mong banggitin ang pangalan ng bansa. Kung anong bansa yun. Ito sa number 1. Lahat ito, isa lang nakapangalan dito. Ayan. Ipakita mo sa kanila. Basahin mo muna. Huwag mo nang basahin ang pangalan ng bangko na yan. Lakasan mo. Kaya Account number 998552411-2212 with account name of Morningstar and with standing balance of US dollar and account number 777625334 AM -2.2-1 with account name of Spiritual Wonder Boy and with standing balance of US dollar confirm as eternal deposit while under time deposit its principal balance and interest cannot be touched Okay? and or loan and or program that having maturity rate of 4% per annum and per 30 years of maturity and upon maturity 50% shall be forcibly used for whatsoever development program and 50% shall be automatically and forcibly maintained and preserved for another 30 years until last for eternity. Okay. Narinig ninyo? Si Wonderboy ang may-ari, hindi po si Marcos. Kaya po nakita ninyo ang katotohanan na yung may-ari ng kayamanan si White Spiritual Wonderboy. Subukan ninyo, pumunta kayo sa Central Bank at mapareceive na hindi kayo totoo. Kung makauwi pa kayo. Ito po, para makita ninyo yung katotohanan, magpakilala na ko sa inyo. Sa ayaw nyo, sa gusto. Magtumalon man kayo sa langit, wala kayong magagawa. Ayan po ang code name ko. Spiritual Wonder Boy, owner metal signatory. Ayan po, ipakita nyo. Ito. Sila yung pirma ko. Ayan. Ayan, turo mo. Ayan. Spiritual Wonder Boy. Kaya ni-receive ito, alam ng bangko na ako ang legit. Dahil itong aking code name ito ng aking magulang. Kaya nandito ang Last Will Testament na hinahanap ng buong mundo kung sino si White Spiritual Wonder. Ang sabi nga nila, Amerikano niya, puti. Sabi ko, hindi. Ipin ko lang puti, madilaw pa nga eh. Okay? Malinaw ako magpaliwanag, hindi ako nagtatago na sa inyo. Legal ang aking dokumento. Kung may hinanakit kayo, sabihin nyo lang sa akin. Kaya anuman ang mga vlogger na gumagawa ng kalokohan na sinasabi niyo ipoprogram ng buong mundo ang ginto, sinong bangko may karapatan magpoprogram ay ako may-ari niyan? Ang lahat ng bangko sa buong mundo na mga bangko sentral, pati yung Citibank, ay mayroong backup na 20,000 metric tons. Lahat ng bangko sentral, nakapangalan ang ginto sa tunay na may-ari. Kaya hindi pwede galawin inumang bangko bansa na mag-program na sabihin, uulitin uli. Dahil kailangan ang confirmation signatory ng may-ari ng ginto bago sila mag-imprenta. Kaya may letters of instruction ako. Alam niyo po ba mga bansa na mga internasyonal, I have a letter
of instruction kung papaano kayo makabayad sa akin ng utang. I have a letter of instruction kung papaano kayo makabayad sa akin ng utang. Malaking pabor sa inyo na hindi kayo magbabayad sa akin ng kapisong cents of dollar. Wala kayong babayaran sa akin. Sumunod lang kayo. Lahat kayong mga bansa makakabayad ng utang nyo. Hindi kayo maghihirap. At walang iipitin akong bansa na maghihirap. Lahat kayo yayaman. Pero ang pakiusap ko, diretso kayo sa akin makipag-transaction. Huwag kayo dumaan sa politiko. Dahil dinidinay ako ng mga opisyal ng gobyerno dito sa Pilipinas. Alam na ngayon ng buong mundo, alam ng isang bansa, hindi lang isang bansa nakakaalam sa akin, alam na nila. Kaya pumunta rito ang 14 na bansa na may dalang sandatahan upang tangkiligin ang request ko noong 2021 na dumalo sila upang pag-usapan. Anong ginawa ng gobyerno? Hindi nila sinabi ang katotohanan. Dininay nila ako at silang nag-uusap. Wala naman magawa ang mga leader ng bansa eh. Itlog manok. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng itlog manok? Nasaan nang galing ang itlog? Sa manok. Nasaan nang galing manok? Sa itlog. Di itlog manok sila. Umuwi yung ibang mga bansa, luhaan. Walang nagaganap na redemption period. Gusto ko, i-redeem nila, tubusin nila ang utang nila, kaya binanggit ko na, pati Central Bank of the Philippines. Walang pambayad ang Bangko Sentral eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman sila pwede mag-imprinta ng pera para imprinta, ibayad nila sa akin. Then ako may-ari ng ginto. Anong ginto ay imprintahin nila? Ano yung ginto na backupin nila? Ay ako may-ari. Kailangan makipagharap sila sa akin para maka-imprinta ang bansa, ang Bangko Sentral, ng ginto. Dahil ako may-ari. I am the owner of this gold. The whole world back up the central bank of any kind of country. English ko baka, medyo grade 1 eh. Kaya sabi para naman sabihin niyo si Joseph English. Di bali maging Carabao English. At least, may sungay. Eh kayo naman di English, eh wala naman kayo sungay. Kambing na libay. Ngayon, ito sinasabi ko sa inyo katotohanan. Nahiya kayo, din nabubuking kayo. Di subukan nyo para malaman nyo, pumunta kayo noon sa World Bank. Ang World Bank may utang. Gusto nyo pakita ko yung utang ng World Bank? Baka sabihin nyo, sinungaling. Hindi po ako nagsinungaling. Oh, automatic, pakita ko sa inyo. Pag sinabi ko mayroon. Hindi po tulad sa inyo, panay lang kayo vlog. Kayo ganito, kayo gamitin ang buong mundo. Anong pakialam nyo sa yaman ko? Ako nakapangalan yan para sa lahat ng bansa sa buong mundo. Huwag kayo manguna. Ginatago yung sarili nyo. Ayan, basahin mo. Number 66. 2 bisis ng utang ang World Bank. 66, 56 at saka 57. 66-67. O, ayan, basahin mo. World Bank Book, USA account number 886-2848-P48-20. Physical deposit. The presumed balances are initially given while its actual balance will be undisclosed until January 25, 2008. O, tapos na. Sirado na. Paano sila maka-imprenta ng dollar? World Bank yan ha. 2 bisis sila ng utang. Pati IMF, nandito, basahin mo. International Monetary Fund. International Monetary Fund USA account number 7780919901. Interlock into one account from 21 expanding accounts. O, linaw. Alam mo ba kung ilang bangko sa buong mundo ang sisingilin natin na Pilipino? Kaya hindi bababa yung mga nakaupo sa gobyerno. 917 na bangko sa buong mundo. Ang hindi pa nakakabayad, kaya naglahat nag-close na. Ang pinakamalaking bangko sa buong mundo nag-close. Para makita nyo, pakita ko. Silyado yan. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Ako nag-ngaw-ngaw dito. Tumutulong ako sa inyo para mabuhay natin ang ating lahi at bansa na tumaas ang kalidad ng ating bansa. Kayo naman gumagawa ng kalukuhan.
Napaputo kayo. Hindi nyo mawidro yan. Magpakamatay na lang kayo sa mundo, hindi nyo mawidro yan. So, medyo natatawa ko sa mga comment. Oh, parang Pastor Kibuloy lang din to ah. Or, marami atang nalilipasan ng gutom eh. Or, marami atang dumadami ata yung nag-iilusyon or nagdidelusyon, sabi nila sa comment. Well, may part yung mga sinasabi nila na comment sa sitwasyon na to. Kung kunwari sa kanya sila umuutang. Totoo ba yun? Or ginagamit siya lang ng ibang bansa? Meron kasi akong nakitang post. So, idadagdag ko din dito. Na gumamit ang Amerika ng isang pamilya sa Middle East para gumawa ng ISIS na tinatawag nila. Kaya maraming barong-baro sa Middle East, right? Yung kinakalaban nila ang isa't isa. Kasi ewan ko ba sa mga Muslim, ang dali talaga nilang mauto kung tutuusin. Kung i-compare natin yung three religions, kasi alam din naman natin na Hinduism ang nauna, pero sa yung tatlo na second na oldest religion, Judaism, nandun pa sa root na hindi pa talaga matanggap yung iba, si Jesus Christ. Yung Muslim, ang personality nila is nasa gitna. Christian, at least nag-a-advance na. Yung pag-iisip or pagkakaintindi kahit sa personal na buhay. Kahit alisin natin yung libro. Kasi ang pinakamagandang naidulot ng Christianity na sinama sa pagkakangkar nila sa Pilipinas noon is yung Christianity. At inaccept natin dito sa Pilipinas. Pero yun lang sa Mindanao, Muslim. Kasi ewan ko ba kung Muslim talaga ang religion nila noon. Nung time ni Lapu-Lapu. Kasi parang yung nasa content niya kasi parang sila yung pinakanaunang tao. Isipin mo naman kaming taga Cordillera naman din dito. Hindi rin ba kami nauna? Huli lang na napuntahan ng mga mananakop? Hindi ba na isa din kami sa ancestral? Oh, that intuition gumaganon ulit. So, huwag naman nating angkinin na buong Pilipinas is atin. Kasi yun din ang parang yung isang message eh. Oo naman. Kasi parang sinabi din niya na tata niya ba si Jose Rizal? Parang may sinabi siya sa isang part sa video. So, panoorin na yun na lang sabihin nyo lang kung tama ako hindi. Kasi hindi ko siya napanood ng lahat. Kasi kahit panoorin mo yung gitna or huling video, malalaman mo na kung anong content. Kung papairalin mo yung imagination mo. Kasi, ewan ko kung ano niya kay Helen na yun, Queen Helen. Paano kung ginagamit lang din sila? Na daan, parang Amerika, ginamit nilang isang pamilya na maging ISIS. Ano tawag kasi ano awag di ISIS lola? Terorista? Yung ba yun? Turista, iba naman yun. Tourist naman yun. Yung ka man terrorist? Uwan niya. Yun. Terrorist. Ewan ko ba kung anong tawag dun, yung mga against, something against. Di government. O government or hindi lang government ang pinaglalaban nila for sure is yung kagustuhan lang nila eh. Isa din yun, kaya nag-a-against. Kasi kahit maganda naman, kung kunwari maganda yung paraan ng government para i-handle yung country, meron at merong hahadlang. So may humahadlang talaga ang pansariling kagustuhan. So mas maganda talaga ang disiplina kaysa pansariling kagustuhan. Paano kung yung papel na binibigyan niya, oo, totoo yung papeles. Pero, speculation lang po to haka-haka. Pero, minsan kasi natakot din ako sa haka-haka minsan eh. Meron din kasi akong nabanggit noon, di ba, na kahit haka minsan sa huli, napapatunayan mong totoo. So, nakakatakot talaga. Paano kung gumamit din sila ng isang pamilya? Parang sina Aquino noon, may nag-handle sa kanilang ibang bansa. Kaya, rumors yun.
Pero kahit balik-balik pa rin natin, parang totoo. Sorry kasi part na sila ng history eh. Lagi nilang sinasama sa sa education din yun. Kahit may ginawa silang maganda. Pero yung ibang tao kasi nagpahawak sila sa ibang kagustuhan ng ibang bansa. Yung plans or ng ibang sabihin mo na mayaman sila pero mas mayaman sa kanila. Kailangan pa rin natin ng malakas na proof kung talagang sila. Kasi dinidisregard nyo ata yung ibang ancestral na nakatira dito sa Pilipinas. Hindi lang po kayo na ni Lapu-Lapu. Huli lang pong napuntahan dito sa amin din. Pag sa history. So, depende rin pag kunwaring talagang yung Pilipinas kukunin ng ibang bansa, daan din sa pamilya, sa kanya, or sa ibang bansa mismo. Well, ipaglalaban naman natin yung karapatan natin. Kasi mas gusto ko talagang maging Christian kaysa yung ibang religion kung talagang ipaglalaban ang Christianity. Pero okay lang din na maging atheist na sinasabi nila, hindi ka man lang, kahit anong religion wala ka. Basta alam mong may highest creator. Kasi hindi religion ang makakapagligtas sa atin, kundi yung paniniwala natin sa kanya, yung faith natin. At ang sarili mismo natin. Kasi nasa atin yung desisyon kung i-accept natin. Lalo si Jesus Christ na pumunta dito sa lupa para ma-crucified sa ating sins. Ngayon ko naintindihan, may message din naman na dumating sa akin na ang ibig sabihin ni Jesus Christ is Father and I is one. Kasi nabanggit ko din naman sa inyo noon na Father and us is one. Dahil sa Holy Spirit yun. At siya din naman ang tatay. So, half of the soul of His mother, half of the soul of our Father God is with Him. So, one talaga sila. Kahit iba yung pagkatao niya. Kasi may human na pagkataon siya, tapos may spirit, whole spirit, ay half spirit of our Father God sa kanya. Ang tinutukoy ko ay si Jesus Christ. So, parang dahil sa Holy Spirit na yun, kaya din namatay si Jesus Christ sa cross para sa atin. Para yung Holy Spirit na yan, magsimula sa DNA natin, sa system, sa spirituality, yung Holy Spirit na yan is kakabit sa atin. Parang may kasama tayo. Pero walang nakaintindi. Siguro meron paunti-unti hanggang nabubuo na sinasabi nila. Yung information. Kasi pag-realize mo noon, kay Adam and Eve hanggang present, yung knowledge talaga natin is nai-improve. Hindi basta-basta andun agad. So, hindi rin natin, kahit totoo yung papel, hindi rin natin alam kung totoo yung sitwasyon mismo. Kung talaga siya. Kailangan talaga natin kasi kung totoo yun, bakit hindi nag-go forward? Siyempre, alam nila na may ibang ancestral land sa Pilipinas mismo. Lalaban para ilabas din ang papel na noon pa nakatira kami dito. Hindi lang kayo. Siyempre, they have to consider that papel kasi din yun. At rules, di ba? Kasi sinasabi din niya din yung rules. Imposible naman yung Ilocano. Wala sila noon doon. Siyempre, ang unang pinuntahan ng ni Magellan noon is si Lapu-Lapu, yung ancestor ni Lapu-Lapu. So, nakipaglaban sila hanggang nagfo-forward sila sa ibang sulok ng Pilipinas. Hanggang mapunta sila sa may matayog na bundok. Imposible naman na ang ibang tribes, I can say, iwala silang naunang mga tao doon.
Kaya hindi rin siya basta-basta mag-go forward kung totoo yung sinasabi niya. Kahit sabi ko nga kung totoong mayaman siya, ba't di niya gawin na agad? Kasi ang laki naman na talaga ng utang na ng mga leaders, naging leaders dito sa Pilipinas. At i-go forward yung papel na sinasabi niya. Basta ba hindi siya kasapi ng ibang masasamang loob, di ba? Or ni Kibuloy din. And ano ba yon? I-handle niya tong Pilipinas ng tama. And huwag niyang ipilit yung religion na yan. Kung yung ibang gusto Muslim, yung iba gusto Christian, yung iba ganito, hayaan mo na. Freedom na sinasabi nila, huwag nilang alisin yun. Kasi nakakatakot din yung maging Muslim kasi tingnan mo nga yung nila Walang masyadong freedom, actually. Pag i-realize mo, the way na magdamit, sabihin mo na, kailangan mo pang ganito, ganyan. Okay lang yun. Pero yung panghawakan mo yung paano mag-ano ang babae, parang pati yung soul niya or spirit, kailangan. Submission na sinasabi nila. Yun ang hindi ko naintindihan sa Muslim. May sarili tayong pag-iisip bilang isang babae at lalaki. Okay lang naman yung sabihin nila yung rules, gagawin ng taong yun or hindi. Pag hindi niya ginawa, sige, may katumbas na punishment. Pero iba din kasi yung punishment nila Anti-Christ din kasi yun. Sila nga mismo hindi nila na-accept si Jesus Christ as in kung bakit andito siya sa atin pa at niligtas tayo. Basta sa kanila, siya isang prophet. Tama naman, si Jesus Christ is isang prophet din kasi messenger. Pero yung naintindihan, excuse me, yung part na our Father and I is one. Kung ngayon, na dahil doon na namatay si Jesus Christ sa cross para sa atin, tayo at ang ating Ama ay iisa. Dahil sa Holy Spirit yun. Hindi pa nila maintindihan yun? Basta hahandle siguro ng tama yung bansang to. Yes. Kasi madaming nagdaan siya na presidente. Wala man lang magsabi sa kanyang mga tao dyan na iayos naman yun ng maayos yung magbaba ng pride niya na makiusap sa tao niya. Kasi parang yung mga leaders ngayon is taas ng na kahit makiusap na please naman tulungan niyo ako. Kailangan ko din ng tulong, hindi lang ako ang gagawa ng paraan. Iayos nyo naman yung sarili nyo. Yung rules, ano bang tawag doon? I-follow nyo kung anong Tagalog nun. Huwag nyong suwayin para konti lang ang crimes. Yung pag-a-abuse, yung pagpatay, yung pagbebenta ng drugs, kasi against din tayo dun, yung laws mismo against, paano kung yung leader nga din mismo ang gumagawa, yung kahit anong masama man dyan, wala as in promise na isang leader gumawa nun. Meron siguro, pero hypocrite din kunwari lang, para maipakitang image na maganda sa tao niya. Wala yung totoo talaga. Si Jesus Christ lang ata. So, sana naintindihan yung sinabi ko. Hindi ko namang minamak si Prince, pero kailangan din talaga kasi natin ng proof. And, ipaglalaban pa talaga nila yun? Malapit na pong masira ang pera talaga? At parang babalik tayo as is before, na mag-hard work na lang tayo para tanim ng pagkain. Pag hindi ayos talaga ng tao yung sarili nila between materialistic world and spirituality. And of course, gusto ko din naman yun. Bakit pa ako maghihirap hanapin yung pera na yan para i-build ang something na lalong sumisira sa iyong spirituality at health sa iyong katawan, sa iyong body.
na mag-strive ka na lang magtanim dyan para may maani, mag-trade na lang kung gusto mo ng yung tinanim niya, is i-trade mo yung tinanim mo. Parang dati ano. May part na hindi naman masisira. May vision din naman na part na hindi masisira pag umayos ang tao. At magtulungan na lang, hindi magsiraan. Kasi sabi ko nga, kahit na ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo, saan mo naman gagamitin yan? Kung hindi ka rin marunong. Hindi ka rin marunong makiisa or magbigay ng advice or marunong tumulong sa kapwa mo. Yun ang nahihirapan tayo ngayon tumulong, mag-share. And ang lagi inisip na lang natin is tayo yung paano naman ako. O nga, paano ka nga naman kung hindi ka rin magbibigay, mag-share o mag-help? Saan mo din gagamitin yung pera kung ikaw lang ang may pera? O di ba? So, I hope they will not use that technique to us also. Kasi reality. Kasi tayo din mismo yung dahil sa may pansarili nating kagustuhan, tayo din sumisira ng sarili nating bansa at magbibigay ng division. At yung laziness din natin na gusto natin makuha ng madalian yung pera na yan. Kahit alam mo naman na tutulong ba to sa may pinisil silang magandang plan, pero hindi mo alam yung plan na yun ay may iba pa sa likod niya. Pinisent lang sa'yo yun. So, the winner is always, sinasabi natin is the good purpose to yourself and others. Na kailangan din nating ialay sa ating Ama na Panginoon lahat. And tutulungan niya tayo. O di ba? Na makonquer yun. So everything is possible within Him. Sinasabi nila natin noon pa. So thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, share so next videos.